Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome po to Kapihang Marinero. Good afternoon mga sir at saka mga ma'am. Good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon to everybody. Yes, good afternoon. May special guest po tayo ngayon. Ang President ng Blue Ocean Marine and Offshore Solutions na si Ms. Cristina Garcia. Good afternoon, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you for inviting me. Good afternoon, madam. Kasama natin ang ating mga gwapong marinero. Si Engineer Edgardo Flores. Good afternoon. Si Captain Edgardo Flores. Good afternoon, Cap. Good afternoon sa lahat. At good afternoon sa mga nanonood at sa lahat-lahat ng mga taong at least na mapapanood lately. Informative ito lagi ang gagawin natin sa ating mga programa. Opo, kasama natin ito si Chief Engineer Antonino Gascon. Hi, Chief. Good afternoon. Good afternoon, Rian. Good afternoon sa inyo lahat. Sa ating mga masugid na taga-subaybay. Magandang hapon po sa inyo. Kasama din po natin, syempre, si Captain Bert Sabay. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon, Miss Arian, mga kakapihan, mga kape-kape, at magandang hapon sa lahat ng mga marinero ngayon, wherever they are. At syempre po, si Engineer Nelson Ramirez. Mayong hapon sa inyong tanan. Sa atong mga kaigsunan sa Subo, sa Negros, o sa Mindanao. Eto, good afternoon din from Marufer Cubico. Good afternoon. Kay Ranulfo Pascubello from Cebu. Maayong adlaw, sir. And from Miguel Rocha from CF Sharp. Hi, Miguel. Good afternoon, Miguel. Okay, so medyo maganda ang ating topic ngayon. First question of the day. Considered po ba na magtatawag na OFWs ang mga seafarers? Captain Sabay. Magandang hapon sa inyong lahat. In the beginning, this issue has been very contentious. But I believe ngayon, na siya, confirmed na ang mga marinero ay OFWs. Ang ebidensya at ang katunayan nito ay ang pag-aaral na ginawa ng Philippine Statistics Authority at naglabas sila ng findings at sa kategory ng mga overseas Filipino workers kasama ang seafarers. So, papaliwanag ko, no? Ang OFW, dalawang kategory, land-based and sea-based. So, ang sea-based working on any kind of international fishing, passenger, cargo vessels, including those working in shipping companies abroad. They are called sea-based workers under the category ng OFW. At hindi lang yan, meron pang ibang 7 categories ng mga Filipino overseas workers. So, basta't Filipino citizen, anywhere around the world, documented, undocumented, contracted, not contracted, estudyante, pasyente sa mga specialized hospitals overseas, they are all considered overseas Filipinos. So, yan, maliwanag. Kaya yung ating china-challenge na Department of OFWs, I think they have all the legal parameters and the legal reasons to consider that seafarers are OFWs. So, yan na ating napag-alaman ngayon. So, Miss Cristina. Yes, pandagdag lang dun sa sinabi ni Captain Sabay, no? Nakalagay din dun sa POEA rules na ang seafarers are OFW. Nakalagay yan sa terms and conditions, definition of terms. So very, very clear yan na ang seafarers talaga is considered OFWs.
Kaya minsan nakakasakit sa masakit pakinggan pag halimbawa eto may mga discussions question. na ang sasabihin OFWs and seafarers, which should have been dapat OFW lang, collective. Hindi magkahiwalay dapat ang land-based and sea-based. Kap? Yes, Yes, Miss Arian, liliwanagin ko doon sa mga OFWs. Merong kategory at maliwanag din na kasama sa OFWs, hindi lang ang land-based at saka sea-based, pati air-based. So, ibig sabihin, ang mga pilots natin, stewards, stewardesses, they are all included in the Filipino overseas workers. So lahat ng benefits ngayon na pinakikinabangan ng mga land-based na naipagkakait sa mga marinero at mga piloto, palagay ko dapat matuunan na rin ng pansin. Meron pa po bang gustong idagdag? Captain Flores. Yes, ako naman, I'm very, very sure from the start na magmarino ko nung inumpisahan niyang COA, OFW kami. Kasi nagbabayad kami ng contributions eh. So, bakit kami, kung di kami OFW, ba't kami nagbabayad ng contribution? So, kanya ko lang to kinuntest na nagalit ako nung nabasa ko nung isang araw, yung nilabas ng OWA PCG na nakalagay doon, ang gastos daw ng mga OFW sagot ng OWA. Pero ang gastos daw ng mga seaman sagot ng manning agency. So, ibig sabihin, hindi pala kami OFW. Kasi sagot ng OWA yung OFW, pero yung mga marino, sagot ng manning agency. Parang, alam ba ng mga tao na to ang sinasabi nila? Just a question, kasi bakit kami nahiwalay dun sa OFW? Kami nga ang nag-umpisa niyan eh. Kami nga ang kung titignan mo sa history, almost ang mga marino ang una naging OFW eh, halos. Dahil kami talaga yung from 74, time ni Marcos, ni Presidente Marcos, kami talaga ang inuobliga na magpadala ng mga at kaming inuobliga na magkaroon ng kontribusyon. Tapos ngayon, pag kami problema, hindi pala kami kasama na OFW. Ganun ba? Kasi nagbabayad kami ng contribution. Pag lang natin yung definition ng OFW na, okay, nagtatrabaho ka sa labas, overseas worker ka. Pero pagdating sa standard ng OWA, okay, yung iba doon hindi nagbibigay, so hindi nga lang sila dapat ma-cover ng OWA. Pero OFW din sila. Pero dalawa lang kaya nga dalawa doon sa definition, land-based at saka sea-based. No other doon, land-based and sea-based. Sa OFW definition, that's another thing. Pero yung nagbibigay ng contribution sa OWA, land-based and sea-based na contractual. Kaya nga bakit kami napuwera? Bakit kami hindi cover? Okay lang sana kung sabihin sa amin na hindi kayo cover. Pero ang masakit, nakalagay pa sa pronouncement nila na ang OWA sagot ang expenses ng OFW, pero ang sea-based, ang mga seaman, sagot ng manning agency. So para talagang initsapuera na kami. Yun lang. To make it clear po, may contributions ang mga seafarers sa OWA. Yes. Di ba po ba? Okay. Papa, naka-mute ka po. Papa, naka-mute ka pa. Technical difficulties, naka-mute ka pa. Habang engineer, pakitapik naman po ninyo mamaya about sa amin mga seafarers sa kalsada sa mga checkpoint. Wala po ba kami exemptions? Do we need to secure travel pass from our local municipality? Actually, sir, matagal na po itong nade-discuss. Sige, Papa, Hindi, ganito yan. May batas dyan. At kasama ako nung binuo ang batas na yan, kasama ako simula ng pag-draft ng batas na yan. Yan ang una tinatawag na RA 8042 overseas merchant, Migrant Workers Act, Migrant Workers and Overseas
Filipino Act of 1996. At binalangkas yan, naumpisahan yan noong panahon na si Flor Contemplacion ay nabitay doon sa Singapore. Nagkaroon ng investigation hanggang kay Komisyon at doon binuo ang batas na Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Yan. Yan ang batas na yan. Tapos, nagkaroon niya ng amendment. Doon sa amendment, yan ay naging RA 10002. 10022 na amend. Ganun pa rin yung title, Migrant Workers and Overseas Filipino Act. Nakasama palagi ang mga seafarers. Iwan ko kung sinong gunggong yung gumagawa ng memorandum circular ngayon na kapag OFW ay uwa ang magbabayad at kapag seafarers ay money agency ang magbabayad. Yung tao na yun hindi nakasayad ang paa sa lupa. Parang I believe the person is still wandering in the clouds. He doesn't know what is happening on earth. Okay po. Okay, just to answer po, Sorianism, Elianing, ilang episodes na po natalakay na po natin yung tungkol dun sa restrictions po for mga seafarers na kailangan pumunta sa mga offices nila. Galing kay Don Fad, good PM po sa lahat, lalo na po kay Sir Flores, proud Eastmed boys. Galing kay Andrew Ubay, hi Miss Christina Garcia, ma'am, may fan kayo. Nakamute pa po kayo. Nakamute pa ba kayo, ma'am? Yan. Oo, officer namin si Andrew. Hello. Hello, good PM po sa lahat. God bless. Galing kay Echo Nesbiasa, good afternoon to all good-looking, gorgeous ladies and gentlemen, but of course to General Manager with big golden heart, Captain Flores. Pa-shoutout po, ma'am, kay Marina Ambid. Hello. Pa-shoutout din po sa mga SSM Protect Boys, kay Dexter. Marami tayong mga viewers ngayon. Pipiliin ko po muna yung sir, ipapasara po, i-chapera na po bang asawa ko habang dito nakatambay? Yung mga seafarers daw po na nakatambay, hindi pa nakakasakay. Depende po siguro sa kung ano yung sitwasyon ng husband ninyo. And then kay, sir, next question, second question of the day. Planchado na ba ang 1-year extension ng mga documents sa Marina? Sino po yung unang gustong magsimula? Sir Tony. Chief Tony, nakamute pa po kayo. Okay na ba? Yan, okay na, sir. Okay na. Marinig na ako. Okay. Meron yung inilabas ang Marina. Marina Advisory 2020-16 at na-amend yan sa 2020-32. Yan, pag ikaw ay sasakay at mag-expire ang dokumento mo, pwede nang i-validate yan, revalidation for 1 year. Para kahit na hindi kumpleto ang training mo, mga refresher, hindi ka nakakuha ng practical assessment, bibigyan kanila ng 1 year validity lahat ng dokumento mo para makasakay ka. Yan ay valid hanggang July 31, 2020. At sa mga nasa barko naman, lahat ng dokumento nila na mag-expire, in fact, marami nang nag-expire, valid dyan for 6 months. I-extend nila for 6 months until December. Kaya walang alalahanin ng Marino tungkol sa mga certificate nila. Pero yung mga sasakay after July 31, kailangan na nilang
makakumplito na ng training, assessment, lahat-lahat na yan. Maliwanag yun sa advisory ng Marina. Yeah, pwedeng pasok as Arian. Kasi yung nakita ko dun sa advisory, they still need to file doon sa mismo. Totoo pa ba yan, sir? Yung pa ba rin ngayon? Yun pa rin, yun pa rin. Opo. Pero Kasi kung mismo, or pupunta yung LO nila to file on behalf of the seafarer. okay po. Kasi kung yung sa mismo, medyo siguro alam naman natin na sa tambak ng mag-a-apply, baka ma-delay na naman kasi we have only up to July 31 na binigay ng Marina. Baka pag gumamit ng mismo at magpa-file sa mismo, magkaroon ng konting problema katulad dati ng mga filing na inaabot ng 2 months, 3 weeks, ganon. We do not need that delay now. We need to send our people. So sana nga, ang nasuggest ko sana, na bigyan na lang sila ng parang yan, memorandum circulars na lahat ng ganitong up to July 31, no need na mag-file, extended na. Tapos, yung mismong circulars na yon, i-attach na lang ng mga manning agency dun sa expired documents nila. Para no need to file sa At on the other hand, kasi 2,000 pa rin daw yata ang bayad. So baka pwede na naman natin konting, katulad ng India, winave na lahat na pag nag-file ka ng extension at bibigyan ka ng blanket na gano'n. Tapos waive na yung mga bayad dahil nasa COVID, dahil walang trabaho. Kasi we need to change our crew now. We need to change them kasi marami na rin umiiyak na dapat na silang makauwi. Kasi of course, we have to consider yung factor na human fatigue, yung mental health nila, at saka maraming mga bagay na dapat nating... Naku, nawala si Kap. Meron po bang habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Kap? Shout out sa ROV Batch 3. Hello po. Shout out din po kami sa Somerset Condominium, Leverisa Street, Pasay. Mga seaman po kami. Good afternoon mga sir. At kay Jet E. Gomez, good afternoon everyone, especially to Captain Flores. Kumusta na po ang crew change plan? Captain Sabay, may sasabihin po kayo? Yes, so magpa-follow up ako doon sa sinasabi ni Captain Flores sa crew change. Maraming considerations, hindi lang yung legal issues ng contract, finished contract, and overdue or over extension ng kanilang contract. More so sa health issues, yung sinasabi ni Captain Flores na fatigue, stress, at napag-usapan natin nakaraan, yung mga merong maintenance, medyo nanganganib na nauubusan sila ng kanilang supply ng gamot. So isa yon sa napakahalagang issue. At tansyahin natin yung capacity ng gobyerno to handle this. At the normal condition, we are at the average deploying 30,000 a month. So meaning 30,000 din ang umuwi every month. So for the last 3 months, walang nangyayari ng ganyan. Merong umuwi pero wala tayong nadi-deploy. Or kung meron man, limited. So this will have a long-term impact sa ating economy at sa share ng Filipino seafarers sa market. Long-term impact ito kung hindi magagawa ng paraan ngayon. So sundin natin na ang India, very assertive na they immediately extended ang documents to 1 year, enough for them to be able to be deployed. Ang shipping sa India, tinulungan ng gobyerno para makapag-crew change ang mga Indians. Ang Singapore nag-open for crew change na basta't i-observe ang protocol. So these are in response to IMO's call at sa demand ng ITF na by June 15, lahat ng over extension ng contract kailangan mapalitan. So they are waiting for the responses of the government. Sa atin, maliwanag na nagbigay ng proclamation ng IATF, no restrictions sa movement ng seafarers
at saka ng land-based OFWs. Ang marina, tuloy-tuloy ang processing. I'm not sure about the contract processing and so on. Ang training, pwedeng i-waive for 1 year, kagaya ng ginawa ng India. But yung reality on the grounds, I think is our biggest challenge. Yung movement ng seafarers from the residence to the office, and to somewhere else, talagang restricted. Ang transport natin controlled. So lahat ng movement controlled. I think that's one issue na kailangan makita rin ng ating authorities. Okay. Miss Tina? Yes, Christina? yung reaction ko lang yun dun sa preparedness natin dun sa revalidation of documents. I think ang medyo downside lang dun sa advisory ng Marina ay yung limitation natin, ang pwede lang mag-file ng revalidation are those seafarers joining within 30 days. Kasi na-cite na kanina ni Captain Flores na kung mismo ang platform ng pagpa-file ay talaga magkakaroon tayo ng delay. So, i-consider natin yung 30 days na processing for the revalidation. And on top of that, i-consider pa rin natin yung lahat ng mga quarantine protocol ng LGU, ng receiving country, ng IATF as a whole, di ba? So I don't think talaga na na mag-work siya. Medyo mahirap talaga. Actually, kanina nagdi-discuss ako na about yung sa food change namin within the office. Medyo marami kaming nagpa-planning na kami, pero it's really impossible na ma-effect mo yung food change as planned kasi nga eto meron kang i-consider na revalidation at saka quarantine protocols. Ang talaga nagiging challenge ng crewing agency ngayon is to follow talaga yung mga LGU quarantine algorithms. Kasi katulad niyan, for let's say I will just cite sa Palumpon. Kasi siguro I have about 80 to 90% of our seafarers from that area. Ang problema, may sarili silang quarantine policy na 28 days ang community quarantine nila upon arrival plus 14 days na home quarantine. Idagdag mo pa yung average na 20 days dito ng mga tao. So ngayon, if we sum it up, 65 days ang tao natin just for the quarantine. Paano natin ipoprocess yun pabalik? Diba? Kasi normally, yung 2 months na yon, gugugulin namin yan para mag-update sila ng mga dokumento, of course, para may time sila sa family nila. Pero kung yung 65 days na yun, kakainin lang ng quarantine, talagang hindi namin kakayanin. Hindi namin sila mapoprocess. So ngayon, ang pleading nga namin talaga na i-unify na lang lahat sana, or the LGUs just accept kung ano yung directive sa kanila ng national government. Although of course we understand na they're also protecting their constituents, no? Pero dapat naman hindi yung ganun ka out of this world. I always use out of this world na quarantine algorithm, especially for Leyte. It's really crazy. Yeah. Arian, matuloy ko yung kanina kasi naputol ako eh. Opo. Kasi yung yung sinasabi ko na pwede naman nga na gawin sana na para makatulong din sa other half of the industry, which is money. Instead na mag-file ng sa mismo, i-upload sa mismo, or kasi pag gumamit din tayo ng ating mga LO rito, siguradong magtatambak din ang trabaho dun sa marina. So why not make it, for example, yun nga, yung blanket extension,
meron kang ilalabas na circulars, and these circulars, it will be attached doon sa mga expired documents ng mga seaman. So, anong maganda ron? Hindi na sila pupunta sa marina, hindi na sila makakagulo doon, at 1 year yung inibinigay na extension. So, after 1 year, siguro pagbalik nila, normalize na lahat. Hindi na matatambakan ng trabaho ang marina. Kasi pwede naman palagay ko parang ginawa sa India na ganon. Tapos, isa pang maganda sana na since yung mga tao nga wala nang mapakain doon sa mga boarding houses at saka pagpunta ng Manila, problema na i-waive na lang muna yung 2,000 na babayaran. Anyway, babayad ka ng 2,000 tapos 1 year din ang validity para yatang sana nga tulungan natin din yung mining industry. Okay. Miss Tina? Nawala na naman si Cap. Oo nga. Actually, yung Marina, nag-out ng circular before for the onboard crew lang, yung extension ng STCW documents ng mga onboard crew. And before, ang process, no-notify lang ng manning agency ang names at saka yung details ng expiring document ng seafarers. So it just follows yung suggestion ni Captain Flores na hindi na talaga kailangan. If we just attach the circular from Marina na saying na extended yung mga documents, I think that's a better process kasi nga lesser yung yung time na kailangan natin. Basta ang importante ma-notify si Marina na ito yung mga listahan ng mga kailangan i-revalidate na dokumento. Mas simple din po yung process. Hindi ko nga lang alam kung nagbago ng kung binago ng Marina yung process nila for onboard. I'm not so familiar with that now. Kung na-supersede ng ibang circular, yung first circular. Galing kay Senelina po. Galing kay Jake Mendez Alquesa. Ma'am, nagkapag-enroll po ako last March sa SIMS kasi mag-training po. Pwede po kaya pa mag-withdraw kasi wala nang bukas na training center ang SIMS. Nakalagay po kasi sa resibo no refund. I think po yung sa ganyan kailangan po siguro idiretso natin dun sa mismong training center. Papa, may sasabihin ka? Hello? Hello. Yan. Ganito, no? Sa experience natin sa Marina, yung online system nila, no? At sa experience din natin ng ating mga marino, may mga marino na hindi pa talaga literate sa ganyang procedure. At kahit si Senator Gordon nagsabi na kaya yung iba natatagalan yung kanilang pag-release ng kanilang RT, PCR, no result, ay dahil mali-mali nga yung pag-fill up ng form. O sa Marina, ganun din ang na-experience natin na karanasan ng iba. Na halimbawa, yung retrato, ang sabi ng Marina, puti ang background, hindi rin nasunod sa ating mga marino. Yung pag-fill up, hindi rin nasunod. Kaya ang akin lang na suggestion, dapat may hybrid. May hybrid. Hindi lang online, meron din personal appointment. Yun. Anything else po? Sisegundahan ko yung suggestion ni Engineer Ramirez, ni Nelson. I think this is the time when our government has really to think of a very pragmatic approach on how to solve these problems, these challenges. This is not a local challenge. This is a global challenge. So whatever solutions that we implement now, the world will understand.
So to simplify the process, I believe wag na nating i-require yung mga seafarers na mag-appear dito, mag-report doon. Let's rely on their history of employment. Yung mga agencies na continuously nagpapadala ng seaman, may data sila, may record sila ng mga seafarers nila kung sino ang valid at hindi at ang mag-i-expire. So yung history, correct names, data, birthday, pictures, I think lahat ng ating agencies kompleto yan. So we can now bypass the normal process, tama yon, gawing hybrid, and put certain authority and responsibility to our employers and the manning to do the process in coordination with the government. And then we filter the records later on when the chances are on a better time. At this time, solution muna. Paspasan to, quick decision making capabilities ng ating authorities. At yung mga dati nang sumasakay, may records, mapagkakatiwalaan sila kung expiration lang naman ang issue. Now, pagdating sa medical, may rapid test, COVID-19 test. I think those are the remaining issues na kailangang masettle. Siguro a centralized medical facilities in every region. Supported by the government. Saka na magsingilan. Palagay ko naman ang ating industry, the ship owners and the manning agencies will not go anywhere else because our industry is here to stay. So kung magkakaroon man ng cost, I think later on we can discuss that. But the pressing issue is we must be able to deploy our seafarers. We must be able to repatriate yung mga over extension ng contract. And we must be able to sustain yung ating share of the market for the long-term economic build-up. So yun, dapat pragmatic ang ating government. How about naman po, sir, sa mga training center, sa maritime training? Nang-plansyado na po ba yung mga requirements for maritime training? I will answer for that, Arian. Yeah. Naglabas na ng advisory ang Marina 2020-37 at ang target ng Marina is to let training center and assessment center open on June 1 subject to the submission ng tinatawag nilang post-ESQ protocols na ipatutupad ng Training and Assessment Center. Kasi nga, obserbahan pa rin yung tinatawag nilang social distancing, yung tinatawag nilang health safety. So, ngayon, yung isang classroom, magiging 12 student na lang instead of yung the normal one, 24. So, mababawasan ng kalahati. Maglalagay ka doon ng maraming footbath, mga sanitizer, alcohol, face shield, mayroon kang thermal thermometer, i-record mo lahat ng mga temperatura ng mga pumapasok sa vicinity mo. So, kumpleto na yon. Once you have submitted your post-ESQ protocols, babasahin ng Marina, if you meet the requirements, they will let you open by June 1st. Marami ng training center ang nag-submit ng ganung requirements. So, I am sure the industry will be ready on June 1st. Ready na. Stop? Pwede na. So that's a good development para magkaroon na ng movement yung training ng ating seafarers. That's very good. Tama yan, mga ECQ protocols. Ang mga implications lang which I think will impact the education and training industry. Number one, you cut the intake by half and you will have to increase the time of delivery dahil nga na-half mo yung intake. And you will double the number of your instructors and assessors. So that's another impact na
I think will have to be expected by our training center operators. Ngayon, pagdating sa physical distancing, there's a lot of considerations. Sa first aid, medical care, pagka nag-CPR ka, may contact ang trainees sa one-on-one. So that will have to be waived. I-replace yan ng video or movies or something else. Dito papasok ngayon yung mga bagong delivery mode, augmented reality, virtual reality. So the delivery mode will have to change from the traditional. Etong isa pa, pagdating sa basic training, dahil sa tubig, magja-jump from a height ang ating seafarers into the water, yung survival techniques, yung formation nila sa tubig for survival. I think all of that will really have to mutate into the new norm. But itong isang maganda, mayroong study from the Federal Center of Disease Control saying there is no evidence that the virus that causes COVID-19 can spread to people through the water in pools, hot tubs, spas, or water play areas. So ang tubig safe. I think the danger is their close contact with each other. So yung mga ganong klaseng mga exercises sa training now will have to undergo some changes. Magbabago. So yun ang isa sa mga consideration. But it's good na by June 1, move on na tayo under the new normal. Ang magiging challenge lang dito, gaya ng nabanggit kanina, yung local government unit, yung transportasyon. Kasi nga, ang daming requirements, no? If you are passing from one city to another, may mga requirements sila. Yun dapat ang i-lift ng gobyerno natin dahil nga sa kung galing ka halimbawa ng Bulacan, punta ng Maynila, kulang na ang transport, baka sisitahin ka pa somewhere. Masisita ka. Ako, pag pumapasok ako sa opisina ngayon, may checkpoint talaga. Alam nung checkpoint na senior citizen tayo, pero yung nga, may ID naman tayo na pumapasok sa trabaho. Walang problema yan. Paano yung mga trainees? Yun ang challenge ngayon. Sir, okay. Yung ako suggestion ko lang, for example, yung mga trainees na nag-enroll, bibigyan natin sila ng ano natin with letterhead na sila yung naka-schedule ng training from that certain date to that date, and then bigyan natin ng ID. Yung ID na yun is valid only doon sa papel na dala-dala nila. Kasi itong mga staff ko ngayon, hindi na sila nasisita kasi pag pinakita nila yung inisyo kung ano na sila nagtatrabaho sa manning agency, wala na sila dire-diretso. So siguro pwede natin gawing yung new norm. Bigyan mo lahat ng i-enroll natin, bigyan natin ng sulat with our letterhead na to attend this training from this date to that date. And this ID is only valid to that date. Siguro isang solusyon para makatawid sila. Magandang suggestion yan. Magandang suggestion. Oo. Yung sa akin sa point of view ko, yung marina at yung mga training centers, handang-handa na sila for the new norm para mag-reopen or mag-resume ng training. Ang concern ko are the trainees themselves. Kasi nabanggit ni Captain Sabay kanina, definitely magbabago tayo ng way of delivering yun ng training. So ngayon, let's say for instance yun sa online training. And ang requirement is 8 hours na kailangan mong tapusin in one day. Hindi ko alam kung paano magiging effective sa part ng trainee na nasa online training ka for 8 hours na may 1 hour break ka lang in between. Alam natin ang attention span natin would only last for 15 minutes straight. Over 15 minutes, wala na yan. Wala na yung attention span natin. So I think yun yung mga kailangan nating i-consider
yung magiging effectiveness ng training pag binago na natin yung mode nung kung paano natin i-deliver yung mga training na ganyan. Because yung na-mention kanina like social distancing, mga ganyan-ganyan, yung challenge natin sa transportation, that's a given fact. Dahil na natin yan ngayon, na-experience na natin yan ngayon. Hindi lang naman sa training, but on a daily basis. Ang kailangan natin pagtuunan ng pansin, yung kung paano how should I say it? Parang magka-catch up yung mga trainees doon sa bagong way of delivering the training modules. Yeah. Tsaka ang isa pa pong magiging ang medyo may question yung ang availability ng internet or cellular data. At yung pangalawa, yung apprehension noong SEMA na 40 pataas at saka yung 21 pababa na hindi pa nakaka-experience ng pagbabarko then sa training. So yung sa 40 pataas, yun ang medyo worry din ako kung makakatagal nga sila katulad ng sinabi ni Ma'am na nakababad ka ba ron and how are we going to monitor that? Who will do the assessment? Who will be para kaya naman on the other side naman ang manning agency and ship owners na hindi ba mako-compromise yung safety of life at sea? Na dahil for example, yung iba ron, lalo na sa newcomers, yung comprehension nila, palagay ko mas mababa kaysa naka-experience na. Pero yung may mga edad naman na 40 years old and above, most of them, parang ngayon nga lang ngayon na face-to-face, sabi, natutunan na namin sa barko yan eh. So baka magkaroon naman ng konting, kung meron na nga face-to-face, nagkakaroon pa ng alpha omega eh. Dito pa kaya ngayon sa magiging online. Sana yun ang mga masolve natin ng maigi. Not hindi para sa kahit kanino pa man, kung hindi doon sa mga kasama niya sa barko at saka may-ari ng barko, safety of life at sea, environmental protection. Yun lang naman yun sa akin. Cap. Yes, ang take ko dito better still yung kaninang suggestion ni Captain Flores. Regarding issuance ng certification sa seafarers na nagtitraining. I think that will entail a lot of process. Just imagine how many thousands ang kailangan mag-training. So that means that's so many thousands of certifications. Lalakipan mo ng ID na specific for the training center. Better still, I believe, basta't may valid seaman's book, considered siya seafarer na magpa-process ng kanyang employment. So kailangan libre ang movement niya. So yun ang isang suggestion ko rito. Let's open up the avenue for seafarers to move and process his documents. Wag lang mawala ang social etiquettes ngayon for distancing at saka yung safety procedures. Ngayon, pagdating naman sa training na magbabago talaga tayo ng delivery, I believe we have gone a long way to realize that the classroom, face-to-face, and contact hours are not the only way to develop the skills and competence of our seafarers. I believe there are new and probably better ways to develop the skills of our seafarers. Nabanggit ko kanina, may augmented reality, may virtual reality. I'll give you an example. Welding skills. Meron ng virtual reality or welding simulators. Yung distansya ng kanyang welding rod, yung angle, yung timpla ng power, and everything is measured by computers, high-tech, na even better probably than the eyes of the assessors who are observing the welders. So dito talagang walang dayaan. Example lang yan sa welding. On other skills, I believe there are also some technology that we can adapt para makapag-adapt tayo sa times, because I think there's no going back to old school. Yes. There's no going back. Kita nyo na lang ang declaration ngayon ni President Duterte. No to classes until vaccine is available. So what does that mean? The danger of close contact of our students is present, ever present.
Sa school, may social distancing, okay. Pero papunta sa school, pauwi, galing sa school, papunta sa bahay, may contacts lahat yan, may travel, may exposure and everything. So, forever present and danger. So these are things. Now, how do we adapt? Shall we wait? We cannot wait. We will lose our share in the market. We will lose the employment opportunities of our seafarers. Let's do things that what we can do now with the present technology. Available naman. Pwede naman. Nasa decision lang ng ating mga authorities yan. So I think we have to go strong on this. Let's change for the better. Let's go for the new norm. No way. No point of no return. Let's not go back to the old scheme. And I think yung mga cheating alpha omega, we can handle that with proper procedures. Outcome based ang education and training ngayon, outcome based. So ang i-monitor mo yung outcome, hindi yung procedure kung paano siya na-train. Kundi pag nag-training siya, may outcome kasama ang kanilang employer na mag-a-assure na yung candidate, seafarer, can perform. Hindi lang ang gobyerno ang magsasabi through their assessment procedures na competent yung candidate na yan. I think the industry has a lot to say on the competence of their own seafarers. So we can change, we can improve, we can develop a lot of new procedures, new protocols, and new methodologies in delivering education and training. It's about time. I think there's no other compelling reason and time than now. Let's do it. Yes. Sir, ano lang, just to clarify kasi marami po yung nagtatanong na yung traveling for money agencies, yung appointment na binigay nila, valid na daw po ba yun sa checkpoints? Para doon sa mga seaman na magre-report po doon sa office. Miss Tina? Yes. Actually, reference to IATF Resolution 35 or 36 yata yon, na ang captains and ship crew are already considered essential workers. So ngayon, they only have to present a valid ID, which is actually their seaman's book sa mga checkpoints. Now, kung meron silang mga appointment letters from their manning agencies, then pwedeng i-supplement yon. Pero dapat wala na, kasi di ba pag considered as, pag-categorize as essential worker, dapat unhampered na yan eh. And na pa uli yan, na pagpatibay pa ulit nung IATF Resolution 38 na talaga ang mga OFWs kailangan unhampered ang movement niyan from one place to another. So, hindi na kailangan ng mga IATF IDs or rapid pass, hindi na yan kailangan. All they need to present is their seaman's book at saka, yun na nga, kung meron silang appointment sa manning agency nila, that will supplement it. Yeah. Pero meron akong experience tungkol dyan. Hindi siya pinadaan kasi lockdown. So siguro may mga instances din na hindi talaga sila pwedeng lumabas. May lockdown doon sila doon. Tumawag sa akin, sir, di ako makakapag-report kasi I tried my best pero ang sabi sa akin, lockdown. So hindi siya nakapag-report. Circumstance, Cap Flores. Oo nga, yun nga po. Circumstance. Baka merong din maraming cases sa kanila ng COVID kaya naka-lockdown po sila. So circumstantial din po. Galing kay Chief kay Alpha Corpus. Tama po, Chief Engineer Gascon. Ang tanong lang po, marami po backlog ang mga training centers. Can they double the classrooms and training instructors, and do they have good planning rescheduling kasi po marami ang naantala sa pagte-training? Chief? Yeah, tama yung sinabi niya. I admire you so much for that. Na sinabi mo. On the part of training center, malaki ang backlogs. We hope so. Dahil marami nang umaangal sa kulang-kulang 3 buwan na. Siyempre, naubusan na tayo ng pera. Kulang na yung pagkain natin. Yung gasto sa pamilya. Pagkatapos yung gagastusin mo pa papuntang Maynila para lang sa
preparasyon mo para sumakay. Tama yon lahat. So, on the part of the training center, as much as possible, talagang magkakaroon kami ng double time na trabaho. Ang dahilan dyan, we are expecting them to come. So, with district implementation, limited ang intake namin eh. Limited, but continuous. Continuous yun. Yung 12 student, matatapos mo yan ng shorter than the normal of 24 student. So doon papasok yung tawag nilang magdadalawang batch ka. Previously, hindi ka makapagdalawang batch. But again, this is an extra expense on the part of training center kasi you have to add additional instructor, assessor. Yun yung nagpapabigat sa training center. In the same manner, yung mga classroom training course, 12 lang din sila, 12. O maggagawa ka ng 24, dalawang instructor pa rin yun. At additional classroom. Additional classroom. So mangungupahan ka, additional room for them. Yung, ganun yung mangyayari ngayon. Okay. Thank you. Hi, Paul Alberio. Maayong adlaw ni mo diha. Ma'am, all papers namin na sa office, photocopy, pwede ba yon or valid documents para ipakita sa checkpoint? Pwede po ba yon? Kailangan meron siyang at least one original na ID. Meron nagsabi, may mga agency parang ayaw mag-conduct ng crew change. Galing kay Maudatu Alforque. Parang medyo malabo po yata yung money agencies. Malabo yan, malabo yan. Siguro si Captain Flores ang makakasagot niyan kasi kami yung nag-arrange ng mga crew change. Oo nga. Sasagutin ko yan. Hindi po totoo yan. Apo. Hindi Okay. po totoo yun. Walang manning agency na hindi niya gustong palitan yung kanyang mga crew. Dahil unang-una, bawal yan sa Maritime Labor Convention. Ano lang yan? Haka-haka lang yan ng ibang mga marino na parang ayaw silang palitan. Pero isipin nila na may mga lugar na hindi ka pwedeng bumaba. May mga lugar na lockdown din yung airport nila. At dalawang beses na, tandaan ninyo, dalawang beses na nag-lockdown itong airport natin. Yung una, nag-lockdown. Tapos binuksan nila 13 May, 5 ng May, up to May 8. Sinirado na naman ulit. Pagkatapos binuksan nila, sinirado na naman ulit. Kaya may nangyayari ganon. O paano, kahit na may aeroplano sa labas, o galing Korea, nangyari yan sa Cargo Safeway. Yung kanilang crew, alis na sana. Biglang, yan ang problema rin sa atin. No? Nagbibigay sila ng advisory sa gabi. Kinabukasan, implement agad. Yan. Hindi ito Gusto ko lang sabihin, ito lang. We are ready and very eager to change our crew, even the ship owners. Ang hindrance is that some of them nasa abroad, pero mostly dito sa atin. Kasi nga, we are not being assisted by local rito. For example, magpa-uwi man kami rito, kung isasara mo yung airport, o kaya gusto naman mag-join ng mga crew, wala namang masakyan na yung mga taga-isla, di naman makapunta sa Manila dahil total lockdown. I don't blame them. This is the rule. This is the rule that they want. Pero wag iisipin ng mga marino na ayaw naming magpalit. Gustong-gusto na namin. Kasi imagine, ikaw na nandito sa opisina, tatawagan ka, nag-iiyak ka na, at pati pamilya nakikiusap na sa'yo. Ang bigat sa dibdib nun. Alam mo na wala nang makakain yung mga seaman mo. Gusto mo na talagang magpaalis. At kami, ready na kami. I think everybody in the manning industry is ready now to deploy their people and Kaya lang, ang problema nga, limited meron tayong restriction pa rin. Kung mag-aano lang yun, God knows, baka pagkatapos ang mga marino ngayon na naka-standby, magiging suplado pa dahil sa dami ng requirements Ang dami namin kami lang. Now, we need 15 captains. How can I do that? Naka-lockdown nga, ang daming aplikante, hindi naman namin na mapapunta sa opisina. So, ang ginagawa ko, Skype interview na lang muna. O ginagamit ko na ngayon yung mga
Kasi ako, millennials ako, hindi naman ako millennials. So ang ginagawa ko, pinapadala ko na lang doon sa email, titingnan ko, tapos sabi ko, give me on Skype para mag-usap tayo for interview. Gano'n na lang. Pero nung natanggap, gusto ko naman siya pumunta sa Manila, hindi rin makapunta. So parang yun nga meron tayong Yes, ma'am. Restrictions. Yes, ma'am. Yes. Miss Tina. Para rin po, dagdag na kaalaman po sa mga marino natin na na nag-iisip na ayaw ho namin mag-crew change. As of today po, meron tayong passenger intake restriction na up to 400 passengers a day lang po ang allowed sa atin. So ibig sabihin po na yung 400 na yon, paghahati-hatian po yan ng lahat ng airlines para makakapagpapasok dito sa Manila International, sa NAIA International Airport. That's one. Ang pangalawa po, ang mga embassies po ngayon sarado pa. So, ibig sabihin po, hindi pa rin ho kami pwede mag-process ng mga visa. Meron pong ibang mga bansa like Netherlands po, nag-a-allow na ho sila ng visa on arrival pero para lang ho dun sa mga joining sa Netherlands mismo. So meaning yung mga para ho sa aming mga manning agency, marami ho kaming factors na kino-consider. Hindi lang po ito yung mga usual na documentary requirements na dati nating inaayos. Ngayon po talaga yung pagkaka-explain ko nga ho kanina, di ba, may mga LGU requirements po yan, yung lahat ng mga quarantine algorithms po ng lahat ng parties. So, nakikiusap lang ho ako na wag niyong isipin na ayaw ho namin. Gusto ho namin pero for some reason, hindi lang talaga namin ma-effect yung crew change. Tsaka isang hindrance pa ngayon, ma'am, yung medical. Yung medical, sinabihan na kami ng medical clinics na dalawa yon. Tatlo-tatlo lang everyday ang pwede namin ipo-medical sa kanila. So marami talagang marami mga bagay na nakakapigil sa manning agency to do our job right. Yes po. So any last messages, sirs, mga ma'am, bago tayo mag-close, ma'am? Miss Tina. Naka-mute pa po kayo, Miss Tina, naka-mute pa po kayo. Okay. Sorry. Okay. First of all, maraming salamat ulit sa pag-imbita sa akin. I really enjoyed the afternoon. First time ko po maging guest sa Tinig ng Marino DGTV. So, gusto ko lang po manawagan sa mga locally stranded individuals, yung mga LSIs natin. Meaning yung mga marino ho na stranded dito sa Manila na gusto na pong umuwi ng probinsya. Napag-alaman ho natin kagabi kay Admiral Robert Empedrad, the Marine Administrator, na pwede na ho tayo magpauwi ng mga LSIs. Ang requirement lang po is yung negative result ng RT-PCR nila at saka yung BOQ certificate. Mas maganda na ho kasi na meron na rin silang hawak na hard copy ng BOQ certificate bago sila pumunta sa bus station, sa seaport at saka sa airport. Pero yun nga po, para lang po sa kaalaman ng mga followers ng Tinig ng Marino, gusto ko pong ipaalam sa inyo na kayong mga stranded maaari na pong makauwi sa mga probinsya ninyo. Maraming salamat po ulit and good afternoon. Good afternoon pa. Papa. Magtanong ako, Tina, meron bang email address para kay Empedrad? Kasi nag-create ako ng maraming mga Facebook group sa mga Cebuano, sa mga Ilonggo, Arlete, Davao, Cagayan para masabi ko sa kanila ito yung email address. Engineer, i-text ko po sa inyo. Okay, sige. Kay admin kung ano yung gagamitin natin na email address.
Any last messages po mga sirs? Yeah, Chief? yeah. Napakaganda yung mga inilalatag nilang procedure. IATF, yung resolution number 36 at saka 37. Maganda pagka-craft nun dahil sa na-mention doon yung mga captain and crew. Ang magiging problema natin ay yung mga implementer on the ground. Kasi nangyari na yun eh. It took more than 2 months yung mga stranded natin marino dito bago sila dahan-dahan na maibalik sa kanya-kanyang probinsya. Kung hindi pa sila nag-meeting nung isang araw, nung Lunes lang nag-umpisang nagpa-uwi. Yung iba ay 2 months na nag-antay ng resulta ng yung testing na yan. Yung mga barko na nasa background ni Captain Sabay, nung Sabado narinig ko, ini-interview ng DZRH yung nasa barko, ay 2 buwan na sila dyan. Hindi pa rin dumarating yung resulta ng test nila. Hindi sila makababa. Ang sabi nung ibang nasa gobyerno, bumaba na sila. Ang sabi nung hindi pa bumaba. So, nasa ground talaga, nasa ground ang problema. Dapat yun ang ayusin nila bago tayo ulit. Yung sinasabi nating June 1, mag-umpisa na yung movement ng tao. 70% ang working force na papasok. Kanya lang, 50% lang ang transportasyon. 50% lang naman ang laman. Paano makakamove yung mga tao na magtatrabaho, kulang sa transportasyon. So, lahat ito problema natin. Yung nasa ground ang number 1 na dapat solusyonan yung mga ganung bagay para tayo makaumpisa na talaga yung new normal. Yun lang. Yun po. Cap. Yeah, ako Opo, naman. Cap Flores. Ang masasabi ko kasi, total ngayon, yung mga lalo na sa traditional, not talking about kasi wala ako experience sa cruise ship, yung sa traditional, na most of them, when they are on board, kinukunan na sila ng daily temperature. At bago sila bumaba, meron silang form ng intertanko na pinipil up, sinasubmit yun sa authorities. Kanya pinapayagan na nga sila dun sa pinanggalingan nilang bansa na wala ng quarantine. Pagkagaling sa barko, direkta sa aeroplano, uwi dito. So I just suggest na para ma-declug din natin yung mga problema rito sa airport, why not do it na pagdating sa airport, yung mismong manning agency ang susundo, ilagay nila kahit saan nila gusto. And after 1 day, give them ng aeroplano pabalik doon sa LGU at sila na kumuha doon ng sila na kumuha doon ng swab testing. Para yung seaman, at least nandun na, malapit na sila doon sa pamilya nila. They can even receive food from their family doon sa lobby ng hotel. At after 14 days, okay na sila. Kasi dito nangyari, actually may nakauwi na sa akin na nagpapasalamat ako sa OWA o kay Presidente Duterte. Nakauwi na yung mga seaman ko sa hotel na binigyan na sila ng short notice, nakasakay sa aeroplano. At saka hindi na po kailangan ng Bureau of Quarantine Certificate. Basta nakalagay na ipost sa internet, sa website ng Coast Guard, yung pangalan ng sinawab test, pupunta ka na lang sa airport at doon na nila ipiprint tapos papasakay ka na ng aeroplano. Yun ang nangyari sa amin. So which is a very good development. Pero sana, sinasabi ko, instead na dito sa Manila i-quarantine, yung traditional lang, again, traditional seafarers na may records naman sila doon sa onboard. So, diretso na sila. 1 day dito maghintay ng flight or barko, diretso na sila sa probinsya nila at yung LGUs ang mag-quarantine sa kanila ron. Kasi ang nangyari ngayon, nag-text sa akin yung seaman ko, 20 days sila naka-quarantine dito sa hotel. Pagdating doon, kina-quarantine na naman sila ng 14 days. So, sana, para to shorten everything and to have availability of seafarers, wag na ganun yung proseso. I mean, to help us. Help yung another side ng industry, which is the money. Tulungan naman kami. Kasi one of these days, we have to consider lahat ng nasa barko ngayon, most of them tapos na ng kontrata and some of them are about to yung kontrata nila. So sabay-sabay yan. Pag nag-open yan, wala na kaming choice kung hindi palitan. Saan naman kami kukuha ngayon ng kapalit? Ang dami niyang magre-request. Ako nga, again, ulitin ko,
I have 40 ships na full crew, 40 kapitan. Ngayon yung 15 ron ngayon, nagre-request na umuwi. And I have only available na mga 6 na kapitan for my rotation. Eh, saan ako ngayon kukuha nung siyam na kapitan? Although may mga aplikante, ulitin ko, hindi ko naman din mapapunta rito dahil wala ang transportation. So sana, yun na lang, na make us, help us. Tulungan natin din kami na gano'n. Tsaka ang marami ngayon na napauwi, yung nasa hotel, and most of them are coming from cruise ship. Yung mga pero yung mga nasa dormitory, na 40 days nang naka-quarantine doon, na tabi-tabing natutulog, na wala naman nagkakasakit, sana tulungan din ng OWA yun, na mapauwi na lahat sila. Yung mga gustong umuwi, pauwi na rin para nga magkaroon ngayon kami ng surplus ng mga papalit sa sa aming mga traditional na mga barko. At yun lang, last message ko sa mga seaman na nagtatanong, hindi po ang manning agency ang may problema. Gusto po namin mag-crew changes, but the situations forbade us to do it. Yun lang po. Magandang umaga. Magandang hapon. Magandang hapon po. Cap! Sa akin naman sana ito, no. First of all, mga last words, ano. I would like to congratulate CF Sharp. I learned today that they managed to change more than 8,000 crew members during the pandemic. So I think this is one feat na if there's a will, there's a way. So I would like to congratulate CF Sharp for doing a fantastic job. It's amazing, 8,000, more than 8,000 crew members na despite of all the restrictions and challenges sa pandemic. Pangalawa, I think the pragmatic approach now is cut the red tape to the minimum. Yung normal processes, I think technology can take over. So our government has to trust technology. Hindi lang yung itsura ng tao ang dapat pagkatiwalaan, kundi ang sistema at saka proseso. Sa atin namang mga seafarers, we pray that you will stay calm and healthy and keep on praying and hoping that very soon we will surpass all of this and the seafaring industry will move on. And when we move on, sana as fast as we can do, not like now na stagnant talaga lahat. And pagdating naman sa education and training, I believe the new normal is coming. No turning back. And that means yung contact hours will have to be converted into outcome-based. Masyado ng old school ang bilang sa contact hours. Matagal ng patakaran ng outcome-based. So I think in the real spirit ng outcome-based, sana ma-implement different methodologies. So kalma lang at palagay ko ating mga seafarers will be able to surpass this and be resilient and strong despite of all these challenges. Okay, Papa. Tungkol dyan sa training, no, dapat nga malatag na kaagad nila yan, no, mailatag na talaga ng gusto para malaman ng mga marino kung paano gagawin, no. At yung tungkol sa sinasabi nila na hindi sila papalitan, marami rin talaga mga marino na kulang sa kaalaman. Kaya nga dapat nagatutok sila palagi sa atin dito, no? Yes. So magandang araw po sa inyong lahat ulit. Salamat po sa mga viewers na nanood ngayon. Keep the questions coming po. Subaybayan niyo po kami ulit next Tuesday, 2 o'clock. At ngayong Sabado po, Woman Up, guest naman po namin si Mr. Luke Mejares. Good afternoon po. Have a nice day. And please don't forget to wash your hands and take a bath. Bye! Bye.